Kabanata 1261. Ibinaba ni Anthony ang tingin. Talagang nagulat siya nang mabalitaan niya ang tungkol sa engagement ni Naomi at Jackie. Kasi nga, hindi pa ganoon katagal na magkakilala ang dalawang kabataan, kaya nag-aalala siya sa biglaang blitz marriage, bukod sa kaihiwalay pa lang nila ni Francisco. Dahil medyo nag-aalala siya at hindi siya nang ahas na pabayaan lang ito, kinausap niya si Nolan. Kasi nga, may mga koneksyon si Nolan sa mga Cliffords. Nalaman din niya ang katotohanan mula kay Nolan, na sinasabing may peking relasyon si Jackie sa kanyang anak. Nagkaroon na ng kasunduan sa kasal si Jackie bago niya nakilala si Naomi, at ang kabilang partido ay ang anak ng hari ng mga kasino sa Octavia. Ito ay isang kasal na kinilala ng dalawang pamilya. Ang peking engagement ni Jackie kay Naomi ay para subukan ang ugali ni Francisco. Bagamat medyo nagalit si Anthony nang malaman niya ang katotohanan, mas maganda talaga ang balita kaysa mapunta ang kanyang anak kay Jackie para lang lokohin ito. Dad, umupo si Naomi sa tabi niya at binalot ang braso nito. Taos puso nga akong mahal ni Francisco. Pakiusap, hayaan mo na kaming magkasama. Tumingin sa kanya si Anthony. Gumamit ka talaga ng fait accompli tactic. Wala ka man lang pakialam sa iniisip ko ngayon. Sumandal si Naomi sa balikat niya. Alam kong hindi ito ang tamang gawin, pero gusto ko talaga siya, at gusto niya rin talaga ako. Dumating si Mrs. Irving na may dalang isang plato ng mga prutas, iniwan ang plato sa mesa, at nakangiting sinabi, Master Topaz, lumaki na ang dalaga. Dapat bigyan mo siya ng kapangyarihang pumili ng uri ng kaligayahan na gusto niya. Bukod pa rito, nakikita ko na seryoso si Mr. Boucher sa relasyon nila ng dalaga. Nagulat si Anthony, paano mo nalaman yon? Hindi maiwasan ni Mrs. Irving na mapangiti. Matagal na siyang nakatayo sa may pintuan. Kung hindi siya sincere at seryoso sa kanilang relasyon, sino ba naman ang pipiliing maghintay sa labas sa ganoong kalamig ng panahon? Nasa labas ba siya? Tumayo si Naomi at nagmadaling lumabas. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Francisco na nakatayo sa bakuran. Ang malamig na hangin ay humihip sa mga sulok ng kanyang windbreaker, at tumalikod siya upang tingnan siya na may malabong ngiti sa mukha. Tumakbo kaagad si Naomi palapit sa kanya, napayuko, at niyakap siya. Lalong tumindi ang ngiti ni Francisco nang tumingin sa taong nakayakap sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka at bakit ka naman tumayo dito sa malamig na hangin? Hinaplos ni Naomi ang kanyang nagyayelong windbreaker, iniisip kung gaano katagal na siyang nakatayo roon. Nang makitang naaawa na siya, hinagod ni Francisco ang tuktok ng kanyang buhok. Gusto kitang makita, pero natakot ako na baka hindi ako tanggapin ng tatay mo sa bahay, kaya kailangan kong maghintay na lang dito. Namumula ang mga mata ni Naomi, at muling inilibing ang sarili sa mga bisig nito. Pero sasama ang loob ko kung magkakasakit ka. Ahem. Ang mga tunog ng paglinis ni Anthony ng kanyang lalamunan ay nagpahila kay Naomi palayo sa mga bisig ni Francisco, mas mababa ang kanyang ulo, at pinunasan ang kanyang mga luha. Lumapit siya sa dalawa na may masamang mukha at sumulyap muna kay Naomi. Sa wakas naiintindihan ko na kung bakit lahat ng kaibigan ko ay sinsabing ang kanilang mga anak na babae ay parang patay na isda. Parehong gamit na hindi mo pwedeng itago. Tapos tumitig siya kay Francisco, at tumango sa kanya si Francisco. Mr. Topaz, umismid si Anthony. Kung hindi lang dahil sa katigasan ng ulo at determinasyon ng anak ko, hindi ko gustong magkasama kayong dalawa. Gayunpaman, dahil hindi maiiwasan, walang silbi para sa akin na hadlangan kayong dalawa ngayon. Napangiti si Naomi nang marinig ito. Dad, ibig bang sabihin nagbago na ang isip mo? Ano pa ba ang magagawa ko? Nagkunwaring naiinis si Anthony. Gagawin mo ba ang sinasabi ko kung pipilitin kong hindi ayon sa iyo? Ang tanging bagay na gumagana sa pabor ay ang mga butchers ay nakatira dito sa Baseburg, kaya kayong dalawa ay malapit at abot kaya. Mawawasak ako kung magpapakasal ka sa malayong lugar. Matapos sabihin, tumitig siya kay Francisco. Pinapayagan na kita na makasama ang aking anak, gayunpaman, Mr. Francisco Boucher, kapag tren at tumo ang aking anak ng masama, ako mismo ang magbabalik sa kanya sa mga Topaz. Saglit na namangha si Francisco. Natuwa siya at lumingon para tingnan si Naomi. Huwag kang mag-alala Mr. Topaz. Hindi kita kailanman bibigyan ng kahit isang pagkakataon na gawin ito. Umismid si Anthony. Dapat mo itong tandaan. Kabanata 1262. Sa Blue Bay Villa, nakatayo si Maisie sa balkonahe at may kausap sa telepono.
Nang matapos niya ang tawag, isang jacket ang sumampi sa kanyang balikat. Lumingon siya sa lalaking yamakap sa kanya mula sa likuran. Bakit ka umuwi ng maaga? Natatawang sabi ni Nolan. Wala naman masyadong kailangan ng atensyon ko ngayon sa kumpanya, kaya umiwi ako ng maaga. Lumingon si Maisie para tumingin sa kanya. Nagkasama na sina Francisco at Naomi, totohanan na ngayon. Mukhang ang peking engagement ay lubos na epektibo. Ikaw lang ang tao sa mundong ito ang mag-iisip na humingi ng tulong kay Jackie. Marahang hinagod ni Nolan ang dulo ng ilong nito at pinakipot ang mga mata. Pero judging from his personality, hindi kanya tutulungan kung walang hinihinging kapalit. Kaya, paano mo siya napapayag sa proposal mo? Ngumisi si Maisie, tumingkayad, at pinulupot ang mga bisig sa leeg ni Nolan. Lahat iyon ay salamat sa iyo. Napakunot siya, salamat sa akin. Pinsan kanya, so paanong hindi siya magpapakita ng respeto? Hindi niya magagawang mapanatili ang kanyang negosyo dito sa Baseburg sa hinaharap kung hindi siya pumayag na tumulong, di ba? Natatawang sabi ni Maisie, walang magawa ng ngumiti si Nolan. Ang aking asawa ay nagmamalaki sa paligid ng lungsod, ginagawa ang anumang nais niya sa aking pangalan. Pero ano pa ba ang magagawa ko bukod sa hayaan siya dito? Sa bridal shop, sinubukan ni Naomi ang damit pangkasal, at sa sandaling lumabas siya mula sa likod ng kurtina, hindi na maalis ni Francisco ang tingin nito sa kanya na parabang nalampasan na nito ang lahat sa mundong ito. Dahil nakatitig kay Naomi ay medyo nahihiya si Naomi. Ito ba ang wedding dress? Mukhang maganda ba? Oo, mukhang maganda sa iyo. Lumapit sa kanya si Francisco, itinaas ang kamay, at hinaplos ang mga dulo ng buhok nito. Ito ay angkop sa iyo ng perpekto. Nagmula ang mga pisngi niya sa isang iglap. Lumapit sa kanila sina Samantha at Kennedy. Nang makita ni Samantha ang mainit na ugnayan ng kanyang anak at ni Naomi, hindi niya magawang guluhin sila. Natatawang sabi ni Kennedy, hindi ko inaasahan na magpapakasal din si Francisco ngayon. Oo nga, tinatakpan ni Samantha ang bibig at ngumiti. Sa wakas ay makikita ko rin ang araw kung saan masasaksihan ko ang brat na ito na lumakad sa aisle. Dinala ni Francisco si Naomi kay Samantha. Inay, magalang na tumango si Naomi. Hello po, madam. Hinawakan ni Samantha ang kamay ni Naomi na may malapad na ngiti sa mukha. Tuwang-tuwa ako na malapit na kayong magpakasal. Sa wakas ay makakapahinga ako ng may katiyakan at hindi na masyadong mag-aalala tungkol sa anak ko. Magiliw na nagtinginan sina Naomi at Francisco at ngumiti. Mahigpit na magkakapit ang kanilang mga kamay na tila nakadikit sa isa't isa, dahilan upang hindi na sila mapaghihiwalay. Ang engagement banquet na dapat sana ay gaganapin sa katapusan ng buwan ay ginawang seremonya ng kasal nina Francisco at Naomi. Ang venue ay nakaset up sa labas, at ang mga dekorasyon ay mukhang pambihirang romantiko. Ito ay tulad ng isang dagat ng kulay rosas at puting mga bulaklak, na kung saan sa pakiramdam ay lubhang isang pangangarap. Isang Bentley ang nakaparada sa labas ng venue, at hinawakan ni Maisie ang braso ni Nolan nang bumaba sila ng kotse. Lumapit si Helios na may daladalang wine glass. Nandito na rin kayo sa wakas. Napatingin si Maisie sa kanilang dalawa. Mukhang marami kayong hahabulin. Pupunta muna ako at bibisitahin ang bride. Pinagmasdan ni Nolan habang nawawala siya sa karamihan, at hinaplos siya ni Helios sa balikat. Tara na, may toast pa. Pumasok si Maisie sa puting tolda at nakita niya ang bride na si Naomi na nakaupo sa harap ng salamin at nagmi-makeup. Siya, napalingon si Barbara. Yo, batiin natin ang latecomer. Napalingon si Naomi sa kanya habang naglalakad si Maisie papunta sa kanyang tabi. Sa wakas ikaw na ang bride of the day. Masaya ka ba? Nakangiting tumango si Naomi. Napakasaya ko na makasal ako sa taong mahal ko. Parang ganoon din ang tingin namin nung ikinasal kami. Naalala ni Barbara ang emosyon na naramdaman niya sa kanyang kasal. Ang makasal sa taong mahal ko ang pinakamagandang bagay sa buhay ko. Magsisimula na ang kasalan, at sunod-sunod na hinatid ang mga bisita sa kanilang upuan. Sa sandaling pinatugtog ang live music, dahan-dahan pumasok si Naomi sa venue, nakakapit sa bisig ng kanyang ama. Ang mga flower girls sa magkabilang panig ng pulang carpet ay naghagis ng mga petals ng rosas sa hangin. Ang puti at flawless na damit pangkasal ng bride ay parang isang namumulaklak na bulaklak, at ang veil ay kinaladkad sa likod niya. May hawak din siyang bouquet habang naglalakad papunta kay Francisco na nakatayo sa stage. Kabanata 1263. Inabot ni Francisco ang kamay nito, at iniabot ni Anthony ang kamay ng kanyang anak sa kanya.
Tumingin si Naomi kay Francisco at tumayo kasama nito sa harap ng Master of Ceremonies. Napatingin ang Master of Ceremonies kay Naomi. Miss Naomi Topaz, do you take this man to be your husband, to live together in matrimony, to love him, to honor him, to comfort him, and to keep him in sickness and in health, forsaking all others, for as long as you both shall live? Tumingin si Naomi kay Francisco at nakangiting sinabi, Opo. Pagkatapos ay tumingin ang Master of Ceremonies kay Francisco. Mr. Francisco Boucher, do you take this woman to be your wife, to live together in matrimony, to love her, to honor her, to comfort her, and to keep her in sickness and in health, forsaking all others, for as long as you both shall live? Hindi nagdalawang isip si Francisco. Opo. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang belo nito, hinalikan ito sa pisngi, at nagpalitan sila ng singsing sa gitna ng palakpakan mula sa mga manunood. Ngumiti ang Master of Ceremonies at inihayag, I now pronounce you are husband and wife, congratulations. Tinitigan ni Naomi ang singsing na may brilyante, na nakaukit ang inisyal ni Francisco, sa kanyang daliri sa katumingin sa kanya. Mula ngayon, asawa ko na siya, at ako ang asawa niya. Hinaplos ni Francisco ang pisngi ng kanyang palad. Masaya ka ba, Mrs. Boucher? Niyakap siya ni Naomi na may ngiti. Si Anthony na nakaupo sa kanyang upuan ay nagbaba ng ulo at palihim na pinunasan ang kanyang mga luha. Nag-aalangan na makita ang kanyang anak na umalis sa kanyang tabi at nagpakasal. Sangandal si Maisie sa balikat ni Nolan. Nasaksihan natin ang bunga ng pagmamahala ng ibang mag-asawa. Niyakap ni Nolan ang balikat nito. Basta masaya ka, magagawa natin ito araw-araw. Tumingin sa paligid si Maisie. Bakit hindi dumalo sa seremonya ang ating kapido? Ngumiti naman siya. Siguro wala siya dito. Kalaunan ng gabing iyon, nakaupo si Naomi sa cozily furnished wedding room, na medyo kinakabahan. Nang marinig ang mga yapak na unti-unting lumakas at sa wakas ay tumigil sa labas mismo ang pinto, binaling ni Naomi ang ulo at sumilip sa direksyon ng pinto. Itinalak ni Francisco ang pinto at pumasok. Lumapit siya kay Naomi, at gamit ang mga dulo ng daliri, isinuot niya ang mga hibla ng buhok na nakasabit sa ang noo niya hanggang sa likod ng tenga niya. Kabahan ka ba? Ibinaba niya ang kanyang tingin, at mukhang lubhang nabigla ang kanyang mga tainga. Oo, medyo konti na lang. Sumandal siya para halikan ang noo nito, ang dulo ng ilong nito, at sa huli, ang mga labi nito. Nag-aalog ang mga pilikmata ni Naomi, at nahulog siya sa kama kasama niya. Kumalat ang mga halik nito hanggang sa labi nito, hanggang leeg, at natapos sa balikat nito. Kakaiba ang pakiramdam, pero nagustuhan niya ang sensasyon. Hinabol ng kanyang kahinahunan ng takot sa kanya palayo, marahil dahil ang taong iyon ay siya, ang lalaking mahal niya sa kaibuturan ng puso niya. Pinulupot niya ang kanyang mga bisig sa leeg nito ng dinamamalayan. Sinipsip ni Francisco ang mga luha na bumabagsak mula sa sulok ng kanyang mga mata at tumulo ang mga butil ng pawis mula sa kanyang sentido at pamatak sa kanyang dibdib. Lumapit sa Francisco sa tenga niya. Ang gabi ay mahaba pa. Sa isang kisap mata, isang buwan na ang lumipas. Lumalamig ng lumalamig ang panahon lalo na kapag umuulan, ang temperatura ay magiging napakababa, at ang simoy na tumatagos sa hangin ay sobrang lamig. Ilang araw nang nananatili sa ospital si Riley dahil inaasahang mag-labor siya anumang oras, at itinigil na ni Luis ang lahat ng kanyang ginagawa para samahan siya. Sina Barbara at Maisie ay mayat-maya na bumisita sa kanya sa ospital upang bigyan siya ng ilang mga payo at lakas ng loob. Z, natakot ka ba nung mangganganak ka sa ibang bansa ng mag-isa? Napalingon si Barbara at napatingin kay Maisie. Natigilan si Maisie saglit pero halos agad na tumawa ng malakas. Natakot ako, ngunit natagpuan ko ang lakas ng loob ng ang ideya ng sanggol na nakahiga sa tabi ko ay dumating sa akin kaagad. Kinagat ni Riley ang isang mansanas. Kaya nga hanga ako sa'yo ng sobra. Kung ako nga, tinuya siya ni Barbara. Kung ikaw ang mapupunta sa sitwasyon niya, iisipin mo na magpakamatay sa pamamagitan ng paglukso sa ang ilog, hindi ba? Hoy, paano mo masasabi yon tungkol sa akin? Nagpout si Riley. Natawa ng buong puso si Barbara. Tumunog ang cellphone ni Maisie. Ito ay mula sa isang dayuhang numero. Kaya, tumayo siya, nagpunta sa corridor, at sinagot ang tawag, Hello. Kabanata 1264. Ma'am, ako po ito. Isang malapad na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Maisie nang marinig ang tinig na nagmula sa kabilang dulo ng tawag. Sayday,
Si Seiday ay nagpunta sa Morwich ng halos kalahating taon, na nagsasabi na natagpuan na niya ang kanyang biological na magulang. Gayunpaman, matagal na rin siyang hindi naririnig ni Maisie. Sa wakas ay nakatanggap na siya ng tawag mula kay Seiday matapos ang napakatagal na panahon, napakahaba na siya ay nagsimulang mag-isip na nakalimutan na siya ni Seiday. Pasensya na po ma'am, matagal bago kita binigyan ng simpleng tawag. No big deal, basta safe and sound ka. Napasan daw si Maisie sa pader. Kumusta ka na sa Morwich ngayon? Okay lang ako, huwag kang mag-alala. At babalik na ako agad. Nagulat si Maisie, saan ka ba babalik? Sandaling nanahimik si Seiday at sinabing, natagpuan ko na ang mga magulang ko, pero... Ngunit ang buhay ay hindi kasing ganda gaya ng iniisip ko. So, nagdesisyon na akong bumalik sa iyo. Hindi nagsalita si Maisie. Naririnig niya na nasa kawalan si Seiday. Inaabangan niya ito nang malaman niya ang kinaroroonan ng kanyang biological parents. Kasi, natural lang sa kanya na gusto niyang makilala ang biological parents niya. At ngayon, malinaw na nagkaroon siya ng pagkakataong makilala sila, pero hindi siguro nangyari ang inaasahan niya. Kung gusto mong bumalik, sige bumalik ka na. Ma'am, ibinaba ni Maisie ang tingin at naglabas ng ngiti. Kung ang pananatili dyan ay hindi komportable para sa iyo, maaari kang bumalik sa anumang oras. Lagi akong mag-iiwan ng bukas na pinto para sa iyo. Katatapos lang ng tawag ni Maisie at tatalikod na sana siya para bumalik sa ward nang makita niya ang isang taong pamilyar. Kung hindi siya nagkakamali, ang figure na dumaan sa kabilang dulo ng corridor ay si Pearl Santiago. Bakit bibisita si Pearl sa gynecology department? At sinusundan siya ng 2 bodyguards na mukhang hindi siya pinoprotektahan kundi binabantayan siya sa halip. By the way, mukhang wala naman akong narinig tungkol kay Pearl ever since makansela ang engagement niya kay Tanner. Parang nawala na siya. Umupo si Pearl sa kama at hinubad ang kanyang damit habang hinayla ng nurse ang kurtina para protektahan ang privacy niya. Matapos ang mahabang panahon, nagbihis na si Pearl nang buksan ang kurtina. Miss Santiago, pasensya na kung medyo makakasakit ang tanong ko, pero ang mga bagbog sa palso mo. Bago pa man matapos magsalita ang nurse ay hinayla na ni Pearl ang kanyang sleeves para takpan ang mga bagbog. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin mo sa akin ang resulta ng check-up. Anumang bagay maliban doon ay wala kang pakialam. Subconsciously sumilip ang nurse sa 2 bodyguard na nakatayo sa labas ng pinto at idiniin ang kanyang mga labi. Paghuhusga mula sa iyong kasalukuyang pisikal na kondisyon, hindi ka pa handa para sa pagbubuntis, at kailangan mong ibalik ang iyong katawan sa optimal na kondisyon sa hindi bababa sa kalahating taon. Panipi, tumayo si Pearl at umalis. Lumabas si Maisie sa hagdanan at pinagmasdan ang pagkawala ng kanilang mga figures sa kabilang dulo ng koridor. Pagkatapos ay pumasok siya sa infirmary. Excuse me, pero pwede ba akong magtanong tungkol sa check-up na pinagdaanan ng dalaga, ilang minuto lang ang nakalipas? Itinaas ng nurse ang ulo at napatingin sa kanya. Ikaw ba ay kaibigan ni Miss Santiago? Mahinang ungol ang tugon ni Maisie. Sagot ng nurse na nahihiya, sorry, pero privacy ito ng pasyente. Ganon ba? Sumulyap si Maisie sa case study sa mesa nang tumalikod na siya at tumigil bigla na lang. May mga problema ba siyang kinakaharap? Nagulat ang nurse, bakit mo naman itatanong ang tungkol dyan? Ito ay isang intuition lamang. Napalingon si Maisie para tingnan ang nurse. Yung 2 bodyguards ay nandito para bantayan sa halip na protektahan. Mahigpit na pinangangasiwaan ng nurse ang kanyang mga labi. Sa pagtingin sa kanyang ekspresyon at pakiramdam ng isang bagay na hindi mailarawan, may nahulaan si Maisie. Madalas ba siyang pumunta dito? Ah, oo. Napasimangot ang nurse. Ilang beses na rin pumunta dito si Miss Santiago, at sa totoo lang medyo nag-aalala ako kung siya ba ay inaabuso. Inaabuso? Naghinala si Maisie. Ayaw banggitin ng nurse noong una, pero laging may mga bagong pinsala sa katawan ni Pearl sa tuwing pumupunta siya, at ang 2 lalaking iyon ay laging kasama niya. Kaya, ang kanyang intuition ay nagsasabi sa kanya na marahil ay may nangyayari kay Pearl. Hindi ko rin matiyak kasi hindi naman nabanggit ni Miss Santiago, pero madalas na bagbog ang palso niya, at hindi naman siya masyadong maayos sa isip, kaya medyo concern ako. Napasimangot si Maisie. Kabanata 1265. Gusto niyang malaman kung handa na ang katawan niya para mabuntis. Kakaiba rin ang pakiramdam ng nurse. Parang siya ay nagmamadali na mabuntis, pero mahirap para sa kanya na magbuntis dahil sa matinding anemia at pamamaga. Mahigpit na pinangangapan ni Maisie ang kanyang mga labi.
Ang nurse ay nagsasabi na si Pearl ay palaging may mga lamog sa kanyang pulso at pinaghihinalaan na si Pearl ay inaabuso, pero hindi na siya makapaghintay na mabuntis. May pakiramdam si Maisie na hindi ganoon ka-simple, ngunit ang mga bagay na ito ay walang kinalaman sa kanya, at hindi na kailangang abalahin ang sarili sa mga isyong ito. Hindi niya maiwasang mahulog sa pagbunita. Noon, si Pearl ay isang mayabang at dominanteng babae. Anak siya ng La Perla Group at napaka-pampered at spoiled. Siya ay isang lubhang matayog na tao na napapawi ang lahat ng tao sa paligid niya. Bukod sa mayabang at mapagmataas, medyo simple rin ang kanyang pag-iisip. Kung hindi siya madaling nadaya ni Willow na i-frame ako. Speaking of which, kung ano ang nakukuha niya ngayon ay kung ano ang nararapat sa kanya. Nagpasya siya noon, kaya dapat tiisin niya ang mga kahihinatnan. Nakatayo sa koridor, tumingin si Maisie sa bintana. Pinag-isipan niyang mabuti ang lahat ng detalye kung paano nangyari ang mga bagay noon at dumating sa conclusion na si Pearl ay isang impulsive na nakakaawa na babae. Zay, lumapit si Barbara. Saan ka nagpunta pagkatapos mong sagutin ang telepono? Kanina pa kita hinahanap. Ngumiti naman si Maisie. May nakita akong kakilala ngayon lang. Sino iyon? Ibinaba ni Maisie ang tingin. Ang anak ng La Perla Group. Hindi ba siya ang babae na nag-cancel ng engagement sa anak ng mga Hannigan? Natigilan si Barbara, at nag-cross ang kanyang mga braso. Ganon ka ba kapamilyar sa kanya? Maisie replied with a faint smile, medyo familiar ako sa kanya, pero ayaw niya siguro na malapit sa akin. Sa apartment, nakaupo si Pearl sa sofa, hindi nakabukas ang telebisyon, at nababalot siya ng malabong ilaw. Madilim ang paligid kaya hindi masyadong nakikita ang kanyang ekspresyon sa sandaling iyon. Kusang nanginginig ang kanyang mga kamay nang marinig ang pag-ikot ng doorknob. Tumayo si Tanner sa entryway para magpalit ng sapatos, at mukhang malamig at basa ang itim na Amerikana sa kanyang katawan. Hinubad niya ang Amerikana, sinampay ito sa kanyang braso, at lumapit kay Pearl. Nagpunta ka ba sa ospital? Ang tinig niya ay mukhang mulat. Oo, inilagay ni Tanner ang coat sa laika ng upuan. Ano ang resulta? Hindi sumagot si Pearl. Hindi ka pa rin buntis. Pinisil ni Tanner ang baba niya at lumapit sa kanya. Mukhang kahit ang Diyos ay hindi ka pinapayagan na makatakas ngayon. Pansamantalang huminto ang paghinga ni Pearl. Magsisikap pa ako. Paano? Hinawakan siya ni Tanner sa leeg at pinwersa na tumijin sa kanya ng diretsyo. Paano ka pa magsisikap sa kalagayan ng katawan mo? Tumitig siya sa taong nasa harapan niya at ngumisi. Mukhang sabik na sabik kang mabuntis. Sa tingin mo ba talaga pakakwalan kita matapos manganak? Nagulat si Perlas at namula ang kanyang mga mata. Kung ganoon ano pa ang gusto mo? Sabi mo sa akin na hanggat kaya kong bayaran ka ng anak, ang anak na nawala sa inyo ni Sandy. Huwag mo nang banggitin pa si Sandy. Wala kang karapatang gawin iyon. Sinakal siya ni Tanner. Napasinghap siya at napabuntong hininga nang biglang sumugod sa kanyang ulo ang malakas na pakiramdam ng suffocation. Parang nanlalamig ang mga mata niya. Pearl Santiago, mas higit pa sa bata ang kabayaran sa pagkakasala mo. Kaya, huwag mong isipin na makakatakas ka pa pagkatapos mong manganak. Imposible yan. Wala nang gana si Pearl na lumaban, kaya ang suffocation na bumalatsa. Kanyang isipan ay unti-unti na nagpalabo sa kanya kamalayan. May napansin si Tanner at bumalik sa kanyang katinoan subconsciously. Binitawan niya ang kanyang kamay, at siya ay agad na nakahabol ng hininga habang nakahiga sa braso ng sofa at umubo. Iniunat ni Tanner ang kamay niya para haplasan ang pisngi nito, pero iniwasan niya ito. Hindi ba mas maganda kung sinakal mo na lang ako hanggang sa mamatay? Si Tanner ay saglit na natulala at natanto na hindi talaga siya dapat maging malambot ang puso. Hinawakan niya ang buhok ni Perlas, hinatak pabalik sa kwarto, bastos na itinapon sa kama, at itinali ang kanyang mga kamay sa ulo ng kama ng mga lubad, tulad ng dati. Dahil sa muli na naman siyang mapapasakan niya, mukhang blanco ang tingin ni Pearl. Para siyang manika na kayang manipulahin at suruan ng kahit sino. Tungkol kay Tanner, gusto niyang pahirapan ang katawan at isipan nito sa prosesong ito, gusto niyang durugan ang sarili nito, magpahalaga at makita siyang humingi ng awa. Kabanata 1266. Sa pakiramdam ay parang isang dekada ang lumipas bago ito magtapos. Niyakap ni Tanner si Pearl mula sa likod habang ang mga daliri nito ay umiikot sa buhok sa likod ng leeg nito. Huwag mo na lang isipin na iwan ako. Kahit galit ka sa akin, pahihirapan pa rin natin ang isa't isa. Hindi sumagot si Pearl, at patay na ang mga mata nito. Kinabukasan,
Nakaupo si Maisie at umiinom ng tsaa sa kanyang private room nang ang babaeng kakapasok lang curious nang tumingin kay Maisie. Pagkaalis ng server, ibinaba ni Maisie ang kanyang tasa at ngumiti. Upo ka na. Maingat na umupo ang babaeng iyon sa tapat niya. Bakit mo naman ako hiniling na makita? Katulong ka ni Miss Santiago, di ba? Ipinagsalin siya ni Maisie ng tsaa. May gusto sana akong malaman tungkol kay Miss Santiago. Medyo nagulat ang katulong. Kilala mo ba si Miss Santiago? Sagot niya, magkakilala kami. Kailangang mag-ingat ang katulong. Hindi ako sigurado kung ano ang gusto mong malaman tungkol sa kanya. Sinusubukan mo bang siyasatin sa pamamagitan ko? Nag-scoop si Maisie ng sopas. Nag-iimbestiga ako, pero wala akong masamang ibig sabihin. Nang makita kong gaano kabahala ang katulong, nagtaas siya ng kilay. Nakita ko si Miss Santiago sa ospital kahapon. Ano po? Nabigla ang katulong. Bakit siya nasa ospital? Tumingin sa paligid si Maisie. Hindi rin ako sure, pero narinig ko yung nurse na nagsabing may problema siya. Mukhang torture dahil may mga marka sa katawan niya. Tumingin sa baba ang katulong at nanahimik. Napatingin si Maisie sa babaeng nasa malalim na pag-iisip. Naisip ko na siguro may alam ka since katulong kanya. Mukhang nag-aalala ang katulong na nakalagay ang dalawang kamay sa hita at tila nag-aalala kay Per. Taos pusong sinabi ni Maisie, maaari mo bang sabihin sa akin ang kanyang sitwasyon? Napabuntong hininga ang katulong at mukhang pagod na pagod. Ito siguro ay tungkol sa paghihiganti ni Mr. Hannigan sa kanya. Nagtataka si Maisie. Paghihiganti. Tumango lang siya. Hindi ko alam kung ano ang intensyon niya. Kinanselan niya ang kasal pero hindi siya pakawalan. Lalo na pagkatapos tumalon ang babae ni Mr. Hannigan, sinisisi niya ang lahat kay Miss Santiago. Naniniwala si Mr. Hannigan na si Miss Santiago ang dahilan miscarriage ng babae, pero si Miss Santiago ay nasa opisina ng buong araw, andan din siya. Namiss niya ang mga tawag nito sa telepono pero sinisisi niya si Miss Santiago dahil dito. Gusto ng katulong ng hustisya para kay Pearl at nalungkot siya ng nalungkot. Dati ay mahal niya si Mr. Hannigan pero una siyang sinaktan nito. Nagpanggap siyang sobrang in love sa kanya pero lagi niyang nararamdaman na hindi siya sapat. Nilero niya ito sa puso at saka bumalik sa kanyang lover. Bakit sa tingin niya may karapatan siyang saktan ito? Tahimik na nakinig si Maisie at hindi nagsalita. Samantala, sa apartment, si Pearl ay natutulog sa kama. Matagal siyang natutulog, at nang magising siya, napagtanto niya na nababalot siya ng pawis, at may tuwalya sa noo niya. Tumalikod siya at nakita si Tanner na nagpapahinga sa gilid ng kama. Inalis niya ang tuwalya sa kanya noo at maingat na umupo. Nagising si Tanner sa paggalaw ng kutsan. Ibinuka niya ang kanyang mga mata at nakita niyang bumabangon na si Pearl sa kama, kaya hinawakan niya ito, saan ka pupunta? Pagod na siya. Sa banyo. Sabay pisil ni Tanner sa kanyang mga labi at saka biglang dinala sa banyo. Ibinaba niya ito, pero nawalan siya ng balanse at inilapat ang kamay sa pader. Nagdilim ang mga mata ni Tanner matapos makita kung gaano siya kaina, at tumalikod siya. Tawagin mo ako kung kailangan mo ako. Kabanata 1267. Nagtuwa si Pearl, saka isinara ang pinto habang malalim ang iniisip. Pagkalabas niya ng banyo, naglagay si Tanner ng isang basong maligamgam na tubig sa mesa at lumabas ng kwarto. Umupo siya sa kama at tiningnan ang basong tubig. Hindi niya maiwasang maramdaman ang kabalintunaan habang kinukuha niya ang baso at humiga ulit. Paggising niya ulit, hapon na. Mas gaman ang pakiramdam niya, at nawala din ang bigat. Lumabas siya ng kwarto at huminga ng maluwag nang hindi niya makita si Tanner sa paligid. Gumawa siya ng ilang spaghetti sa kusina, at dahil kinuha na ni Tanner ang phone niya at may mga guards sa labas, mahigit 1 buwan na niyang hindi nakakausap ang pamilya niya. Kahit lumabas siya, kailangan munang pumayag ito, at may susunod sa kanya. Nabuhay siya sa pagpapahirap at walang ibang hinarap kundi sakit. Ang tanging pagkakataon na nakaka-relax siya ay kapag wala siya. Gayunman, bumalik siya kaagad at nakita niyang nagluluto ito ng pagkain. Lumapit siya. Wala na ba ang lagnat mo? Tumango si Pearl. Oo. Niluwagan niya ang kurbata. Gumawa ka pa ng isa. Tumango ulit siya. Pagkatapos magluto, inilagay niya ito sa mesa, at tiningnan ni Tanner ang pasta ngunit hindi siya gumalaw. Dinampot ni Pearl ang isang tinidor at nagsimulang kumain ng walang pakialam kung kakain ito. Tumingin sa kanya si Tanner. Parang mas gentler siya, siguro dahil may sakit siya. Parang nung una silang nagkita at nung hindi siya irritable. Tinapos ni Pearl ang kanyang pagkain at ibinaba ang tinidor. Pwede na ba akong umuwi?
Napasimangot si Tanner. Depende yan sa mood ko. Tumayo siya at naglakad patungo sa kwarto. Tumingin si Pearl sa baba at kinagat ang labi, saka tumayo at pumasok din sa kwarto. Nakita niyang naninigarilyo si Tanner sa harap ng bintana niya. Matagal na akong hindi nakikipag-ugnayan sa pamilya ko. Hindi ba pwedeng bumalik at sumilip? Inilayo ni Tanner ang abo mula sa sigarilyo at binaling ang katawan sa gilid upang tingnan ito. Ganito ba ang attitude kapag humihingi ka ng permiso? Ibinaba niya ang boses. Nakikiusap ako sa iyo. Dinurog ni Tanner ang sigarilyo at lumapit kay Pearl na nagpipiit ng labi at nakaharap siya, kunwari kalmado. Hinawakan niya ito sa baba nito. Gusto mo nang umuwi? Kumurap siya habang nakasandal si Tanner. Pasayahin mo ang client ko, at papayag ako. Ikinuyom ni Pearl ang kamao, ngunit naghiwalay ang mapatla niyang labi. Okay, nang gabing iyon sa glitz. Pumasok si Pearl sa private room kasama si Tanner. May kabuoang 5 tao sa loob doon, at ang gitnang edad na lalaki na nakaupo sa gitna ay ngumiti at tumayo para ipagsalin siya ng inumin. Dinala ba ni Mr. Hannigan ang girlfriend niya? Hindi ko siya girlfriend. Kinuha niya ang wine glass at lumingon para tingnan si Pearl. Magbuhos ka ng alak para kay Mr. Soldana. Pinagdikit ni Pearl ang kanyang mga labi, kinuha ang bote ng alak, at ipinagsali ng lalaki ng alak. Napatingin sa kanya si Mr. Soldana na may nakakakilabot na mga mata. Kung hindi siya girlfriend ni Tanner, siguradong dinala niya ito para magsilbi at uminom kasama niya. Kumislap siya ng isang malaking ngiti. Kung hindi ka girlfriend niya, hihilingin ko na uminom siya kasama ko. Wala sinabi si Tanner kaya kinuha ni Mr. Soldana iyon bilang pagpayag. Hinawakan niya sa balikat nito si Pearl at dinala sa sofa. Walang kibo si Pearl kahit ayaw niya. Nagbuhos si Mr. Soldana ng isang basong whiskey at itinulak ito sa kanyang mga labi. Eto, uminom ka ng isang baso para sa akin. Sinilip niya si Tanner na walang pakialam, at dahan-dahan niyang kinuha ang baso. Masayang dinampot ni Mr. Soldana ang kanyang baso at ikinapit ito sa kanyang baso. Ininom niya ang whiskey, at ang lasa ng alkohol ay sumunog sa kanyang lalamunan at dumiretso sa kanyang tiyan na nagpaubo sa kanya. Tumingin sa kanya si Tanner, at mukhang madilim ang kanyang ekspresyon. Ako, dapat wine lang ang inumin ko. Hindi ko kaya ang whiskey, mahinang sabi nito. Kabanata 1268. Maganda ang mood ni Mr. Soldana, kaya hindi niya pinansin ang hiling nito at binigyan siya ng wine. Mayroon tayong maraming alak. Uminom ka ng kahit anong gusto mo. Ngumiti si Tanner, pero hindi nakangiti ang mga mata niya. Mukhang masaya ka sa babaeng dinala ko. Maganda ang panlasa mo. Masaya ako sa isang ito. Ipinatong ni Mr. Soldana ang braso sa likod ng sofa at ngumiti. Ewan ko kung handa ka bang ipaubaya siya sa akin. Nagyelo ang kamay ni Tanner na nagsasalin, sa kanya ibinaba ang bote sa tabi ng kamay niya. Gusto mo ang isang ito. Siyempre, maganda siyang babae. Tinignan siya ni Mr. Soldana pataas at pababa at humawak sa baba. Iba siya sa ibang babaeng nakikita ko dito. Mukhang disente naman siya. Kung hindi mo siya kasama, iisipin ko na siya ay mula sa isang mayamang pamilya. Saan mo siya nahanap? Mahigpit na hinawakan ni Pearl ang wine glass. Tinignan siya ni Tanner, at nagdilim ang mga mata nito. Basta masaya ka sa kanya. Ininom niya ang lahat ng alak sa kanyang baso. Sa sandaling iyon, 2 batang babae na nagtatrabaho sa club ang pumasok, at pinaupo sila ni Mr. Soldana sa tabi Tanner. Serve Mr. Hannigan well tonight. Opo, sir. Pumayag naman ang mga babae. Sa panahon ng kanilang pag-uusap, ang 2 babae ay patuloy na itinatapon ang kanilang sarili kay Tanner at nagbubuhos ng alak para sa kanya. Walang kinikilingan si Tanner tungkol dito. Maliban sa pag-inom, halos hindi niya pinapansin ang 2 babae. Niyakap ni Mr. Soldana si Pearl at masayang nag-usap na tila ba ito ang kanyang prized possession. Patuloy na ipinagsasalan siya ni Pearl ng alak at nanahimik na lang sa buong oras. Pinilit lang niyang ngumiti tuwing nakatingin sa kanya si Mr. Soldana. Ibinagsak ni Tanner ang baso dahilan para tingnan siya ng lahat. Nagulat si Mr. Soldana. Mr. Hannigan, ano ito? Nanigas ang panga ni Tanner at natawa. Medyo malalim na ang gabi. Kailangan ko na siyang ihatid. Ihahatid mo siya. Halatang na si Mr. Soldana nang ibaba niya ang kanyang baso. Mr. Hannigan, sinasabi mo ba sa akin na paaalisin mo na siya? Hindi siya regalo para sa akin. Tumayo ng tuwid si Tanner at inayos ang kanyang suit. Gusto ko siyang panatilihin, pero komplikado ang background niya. Malalagay ako sa alanganin kung kukunin mo siya.
Nasurpresa si Mr. Soldana at tumingin sa tahimik na si Pearl. Ang ibig mo bang sabihin ay may komplikadong background ang nag-escort sa akin? Ngumiti si Tanner. Kung ordinaryong babae ang dala ko, malamang hindi ka matutuwa, kaya kailangan ko siyang dalhin. Dahan-dahan siyang tumayo at binuhusan ang sariling baso. Sorry talaga Mr. Soldana. Napasimangot si Mr. Soldana. Hindi siya masaya na ang inaakala niyang sa kanya ay kukunin na. Mr. Hannigan, pinaglalaroan mo ba ako? Medyo nabawasan ang ngiti ni Tanner. Hindi kita pinaglalaroan, sir. Tiningnan niya ang liwanag na sumasalamin sa mga inumin. Kung malaman ni Mr. Santiago na nasa iyo ang anak niya, mahihirapan tayong magpaliwanag kapag kinwestiyon niya tayo. Medyo nagbago ang ekspresyon ni Mr. Soldana. Alam niya kung sino si Mr. Santiago, ang may-ari ng La Perla Group. Pero hindi niya inaasahan na anak niya ang babaeng ito. Pero hindi ba siya ang ex-fiancé niya? Bakit niya siya dinala bilang escort? Paglalaro iyon. Kahit gaano siya katapang, wala siyang lakas ng loob para samantalahin si Miss Santiago. Sa huli, lumabas ng private room sina Tanner at Pearl na naglalakad sa likod ni Tanner. Hindi niya maintindihan kung bakit nagalit si Tanner, sinunod niya ang mga tagubili nito at uminom kasama si Mr. Soldana. Kabanata 1269. Mr. Hannigan, sinunod ko na ang hiling mo. Bago pa man matapos si Pearl ay bigla na lang siyang sinampal. Lumingon ang mukha niya at nakatayo siya roon sa lugar. Hindi naman masyadong malakas ang sampal, pero dumiretso ito sa puso niya, na pira-piraso na. Hinawakan ni Tanner ang balikat niya, itinulak siya sa pader, at tumingin sa isang tiyak na lugar. Hinawakan ang mukha niya para pilitin siyang tumingin sa kanya. Pearl, isa ka lang silang sapatos na walang gustong magsuot, kaya wag mong isipin na makatakas ka sa akin. Nabasa ang mga mata ni Pearl, pero pinigilan niya ang pagluha. Umiwas ang tingin ni Tanner sa kanya at hinayla siya papasok sa elevator. Agad na pumasok sa private room ang lalaking nagtatago sa dilim pagkaalis nila. Siya ay naglakad papunta kay Mr. Soldana. Sir, mukhang totoo ang mga chismis. Hindi natuloy ang kasal ng dalawa dahil sa tingin niya na hindi ka nais-nais si Miss Santiago. Masyado siyang walang pakundangan para gawing escort at sinaktan pa siya sa labas. Nagbabala siya na hindi siya matatakasan ng babae. Napasimangot si Mr. Soldana. Akala ko pinaglalaroan lang niya ako, pero anak pala ni Antonio yun. Nag-aalala siya na baka pinaglalaroan siya ni Tanner, kaya nagpadala siya ng susunod sa kanila. Hindi niya inaasahan na ganoon kalupit ang pakikitungo nito kay Pearl. Nagtataka ang lalaki, hindi ba siya natatakot na may gawin sa kanya si Mr. Santiago? Natawa si Mr. Saldan, siguro may pinanghahawakan siya sa kanya. Mas tuso si Tanner kesa sa tatay niya. Hindi ako makikipagtrabaho sa kanya kung hindi dahil napakaganda ng ibinibigay niyang deal sa akin. Sa loob ng kotse, umupo si Pearl sa passenger seat, nakatingin sa bintana. Hindi na siya gumalaw simula nang sumakay siya sa kotse. Nag-turn signal si Tanner at tumigil sa harap ng isang convenience store. Matapos ang maikling paghihintay, lumabas ito dala ang isang kahon ng gamot at iniabot ito sa kanya nang makasakay na siya sa kotse. Hindi niya ito kinuha. Hinawakan ni Tanner ang kamay nito. Nagtatampo ka ba? Hindi pa rin nagre-reply si Pearl at ayaw man lang siyang tingnan. Huminga ng malalim si Tanner at hinawakan ang mukha nito. Ayaw mo na bang umuwi? Itinalak ni Pearl ang kamay niya palayo at patay ang mata na tumingin sa kanya. Tanner, kulang pa ba ang pagpapahirap mo sa akin? Gusto mo rin akong insultuhan. Sabay pisil niya sa labi at hindi na nagsalita. Namula ang mga mata ni Pearl. Sa madilim na kotse, isang luha ang nahulog sa isang lugar na hindi niya makita. Hindi ko maintindihan kung paano kita na-offend. Sa tingin mo ba ako ang dahilan ng pagkamatay ni Sandy? Ayos lang kung gusto mong pahirapan ng isang masamang babaeng tulad ko, pero hindi na kailangang sampelan ako tapos bigyan ako ng candy at ipagpatuloy ang pag-iinsulto sa akin. Madilim ang mga mata ni Tanner. Sabi ko na wag mo na banggitin si Sandy. Tao ako, hindi ba to? Bumaba ang tingin ni Pearl at pinigilan ang emosyon. Nagawa ko na lahat ng hiniling mo, pero hindi ka pa rin masaya dito. Ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Gusto mo na akong mamatay? Pearl Santiago, sigaw ni Tanner habang hinawakan ang mukha niya. Kung babanggitin mo ulit ang kamatayan, hindi ko hahayaan na magkaroon ka ng magandang buhay. Tigilan mo na ang pagtutulak sa akin sa gilid. Tumingin siya sa kanya, at matapos ang mahabang panahon, unti-unting lumabo ang kanyang mga mata, pagkatapos ay ngumiti siya. Okay, natigilan si Tanner.
Inilabas ni Pearl ang gamot at ipinahid sa mukha niya. Nagsimulang tumibok ang puso ni Tanner nang makita niyang bigla itong sumunod. Gusto niya itong hawakan sa mukha, pero pinigilan niya. Kabanata 1270. Lumingon si Tanner, pinaandar ang kotse, at nag-drive palayo. Pagbalik nila sa apartment, naligo si Pearl. Nang matapos siya, si Tanner, na naninigarilyo sa kama, ay pinatay ang sigarilyo sa ashtray. Pwede ka na umuwi bukas. Tumayo ito at lumapit sa kanya, saka inilapat ang kamay sa pisngi nito at hinalikan ito. Hindi lumaban si Pearl, sa halip ay niyakap niya ito at tinanggap ang kanyang mga halik, ang kanyang mga mata ay wala pa ring laman. Hindi niya ito tinalian ng gabing iyon, bagkus ay hinalikan niya ito nang maramdaman niya ito. Mainit ang sitwasyon nila, pero naramdaman lang niya ang lamig. Hindi niya makita ang simpatiya sa kanyang mga mata sa dilim, at hindi niya makita ang kanyang pagkamuhi. Kinabukasan, sa mga Santiago, hinatid ni Tanner si Pearl doon, at mabilis siyang sinalubong ni Mrs. Santiago pagkababa niya sa kotse. Pearl, hinayla siya nito sa isang mahigpit na yakap, sumasakit ang kanyang puso. Pasensya na po, binitawan niya si Pearl at hinawakan ang mukha nito. Pamayat ka, hindi ka ba masaya? Pagkasabi niya noon, galit na tiningnan niya si Tanner na kakababa lang ng kotse na may masamang ekspresyon. Umiwas ang tingin ni Pearl at magaspang ang boses, Ma, okay lang ako. Wag mo akong alalahanin. Nakita ni Mrs. Santiago kung gaano kapilit ang ngiti ng kanyang anak at halos maiyak ito. Hindi siya masaya, at nasabi niya, since bumalik ka na, wag tayong tumayo lang. Gusto niyang ipasok si Pearl sa villa, pero nakatayo si Pearl at lumingon para tingnan si Tanner. Nakita ni Mrs. Santiago kung paanong nakikinig pa rin ang kanyang anak kay Tanner kahit nasa sariling bahay ito at agad na nagsungit, Mr. Hannigan. Masaya ako na pinauwi mo ang anak ko nang walang pinsala, pero hula ko ayaw mong makialam sa reunion naming. Ngumiti si Tanner. Siyempre hindi. Lumapit siya kay Pearl, niyakap ito sa balikat, at sinandal. Darating ako at kukunin kita sa hapon. Nakita ni Pearl ang babala sa kanyang mga mata at hindi siya sumagot. Pumasok naman siya sa villa na hawak-hawak ang braso ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, nakakuha si Tanner ng isang tawag mula kay Helios at inilagay ang kanyang telepono sa kanyang tainga. Hells, what's up? Tanong ni Helios, libre ka ba? Gusto mo bang makipagkita sa Equestrian Club? Hindi pa kita nakikita simula nang mag-asawa ako. Bumalik si Tanner sa sasakyan niya. Alright, pupunta na ako. Matapos ibaba, tumingin siya sa villa at nagmaneho palayo. Nagpark si Tanner sa Equestrian Club. Walang masyadong tao doon, mga 6 o 7 tao ang nakasakay sa kabayo. May open-air cafe at si Helios ay nakaupo doon suot ang kanyang riding gear. Mukhang katatapos lang niyang mag-warm up. Lumapit si Tanner at naghila ng isang upuan. Bakit bigla mong gustong magkita tayo? Hindi ka ba busy? Tinawag ni Helios ang server at pinanood na umorder si Tanner ng isang tasa ng kape. May free time ako ngayon. Gusto kong yayain si Luis, pero kailangan niyang makasama si Riley bago ang kapanganakan ng kanilang sanggol. Natigilan si Tanner. Due na ang kanilang baby. Oo, ang due date ay sa 3 araw na ito. Dahan-dahan na ininom ni Helios ang kanyang kape at saka siya tiningnan. Kasal na kaming lahat ngayon. Ano naman ang tungkol sa iyo? Nakita ko ang balita tungkol sa inyo ni Miss Santiago kanina. Bahagyang nagbago ang tingin ni Tanner sa kanyang ekspresyon. Wala namang nangyayari. Dinala ng server ang kape at ibinaba ito. Napatingin si Helios kay Tanner. Pinuntahan ako ni Mr. Santiago. Inilapit ni Tanner ang tasa sa kanyang mga labi ngunit tumigil muna at tumingin sa itaas. Kailan? Noong isang araw. Ibinaba ni Helios ang kanyang tasa habang mukhang kalmado. Sinabi niya na cancel na daw ang kasal ninyo ni Pearl, pero mukhang may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ninyong dalawa. Gusto niya na kausapin kita.